Alright, on the way tayo ngayon ng clubhouse para sa ating charity works. Magtuturo tayo ng ukulele sa mga bata. Okay. So nagtuturo tayo ng ukulele para yung mga bata is malayo naman sa kanilang mga gadgets, para magkaroon din sila ng ibang skills. Okay. So ukulele kasi ako mahilig ako sa music. Pero kung gusto nyong matuto kumanta, singing, si Engineer Aaron naman ang pupuntahan nyo. Alright, si Sir Aaron magaling magturo. Choir kasi siya dati. Dati siyang choir. Sa ilalim ng puting ilaw. Kaya kung gusto nyo matuto kumanta, si Engineer Aaron naman magtuturo sa inyo. So nandito na tayo sa venue. So iniintay lang natin yung mga participants. So yun na yung mga ukuleles natin. Naka-ready na. So, siyempre sponsored yan ng ating HOA office. Okay. So may participants na tayo. Say hi. Hi. Yan. So may dalawa na tayong participants. Waiting na lang tayo sa iba pa. Ang pagkikwentuhan natin ay kung paano nga ba ako nagsimula na magturo ng ukulele at magtayo ng isang free basic ukulele workshop. So kung gusto nyong malaman, samahan nyo ako, tambay tayo at magkwentuhan tayo. Bago ko simulan ng kwento, gusto ko lang munang i-share sa inyo yung nakita kong survey, no, yung mga datas tungkol dun sa mga bata regarding dun sa pag-play ng instrument. So yung nakita kong survey is out of 100 na mga bata ages 6 to 12, 8% lang sa kanila. So, out of 100, parang 8 lang sa kanila yung tumutugtog ng instrument or mahilig sa instruments. And the other 12% is combination na yun ng mga batang mahilig sa sports at saka sa ibang activities kagaya ng mga arts. Pero yung the rest ng 80%, yun ang masama dahil ang nakalagay sa survey, ang ginagawa ng 80% ng mga bata is nag-gadget or nagpapahinga lang sa bahay nang walang ginagawa. So kailan nga ba at paano nga ba ako nagsimulang magturo ng ukulele? Nagsimula ako magturo ng ukulele actually biglaan lang dahil ang intention naman talaga is turuan ko yung mga anak ko na mag-ukulele. Dahil yung aking father-in-law, nagregalo siya ng ukulele dun sa panganay na anak ko nung 10th birthday niya. Saan to? Okay, ito yung ukulele na niregalo ng father-in-law ko dun sa anak ko na si Ezra. At dito kami lahat natuto tumugtog ng ukulele. Saan nga ba galing to? Sinabi ko lang na ukulele, biglang bumagsak. Buti na lang, di ko sinabing piano. Okay, so balik tayo dun sa kwento. Ang pagtuturo ko ng ukulele is biglaan lang talaga yan. Dahil nga dumating yung ukulele na yan, niregaluhan siya sa bahay at walang gumagamit. At naisip ko sayang naman dahil nakatambak lang yung ukulele, walang gumagamit. Naisip ko
bakit ba hindi ko pag-aralan yung ukulele? Para yung mga anak ko is maengganyo rin. Maengganyo sila tugtugin yung ukulele. Baka kasi kaya nila hindi tinutugtog dahil wala silang nakikita na gumagamit nito. So yun, pinag-aralan ko yung ukulele. Pero bago yun, meron na talaga kaming mga instrumento sa bahay. May gitara na kaming ginagamit. Kasi ako, piniplay ko talaga na instrument is gitara. So, nung dumating yung ukulele, medyo nanibago siguro yung lahat. Kaya walang gumagamit. At doon nga, naisipan ko siyang gamitin. Doon ko na-discover na madali lang pala siyang matutunan. At in fact, mas masaya siyang tugtugin kaysa sa gitara. Siguro dahil nga mas madali siyang tugtugin, mas madali siyang matutunan. Doon nagsimula na turuan ko yung mga anak ko mag-ukulele. Siyempre, yung mga bata na yan, alam mo naman, maraming mga kaibigan yan, lumalabas sila ng bahay, nakikipaglaro. At siguro na i-share nila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga playmates na nag-aaral silang tumugtog ng ukulele. At minsan nga, pag uwi ng mga anak ko, galing sa labas, sinasabi nila sa akin na, Daddy, pwede bang turuan mo rin mag-ukulele yung kaibigan ko? So, naisip ko, bakit nga naman ba hindi? So, ini-invite ko sila dun sa bahay namin para mag-play ng ukulele. Turuan ko sila ng mga basic, kasi basic lang din naman yung alam ko. Tapos, hanggang sa sumunod na araw, nadagdagan na naman ng mga ilang bata. Halos, umabot din yata sila ng 4-5 na pumupunta dito sa bahay para mag-play ng ukulele. At nangyayari yun every Saturday, every weekend, kasi from Monday to Friday nasa trabaho ako at every weekend ako umuwi. Kaya every weekend ko lang din natuturuan yung mga anak ko. Ganun din yung mga kaibigan nila. At pumasok yung idea na bakit hindi na lang kami nung asawa ko, kasama yung asawa ko, kasi actually kanyang idea yon na magkaroon ng workshop dito sa village na tinitirahan namin. At naisip niya na bakit hindi na lang tayo mag-open ng isang workshop, free, basic ukulele workshop, para doon sa mga bata na nakatira dito sa village natin. So naisip ko pwede rin naman dahil wala rin naman kami masyadong ginagawa pag Saturday. Kaya sabi ko, sige, subukan natin. At ano ba yung mga unang steps, yung mga unang mga hakbang na ginawa namin? Siyempre, ang una, nag-post muna kami doon sa Facebook page ng aming village. At nagkaroon kami ng announcement na magkakaroon ng free basic ukulele workshop. At magmula dun sa post na yun, may mga nag-inquire, Maraming nag-inquire kung paano nga ba sumali, paano mag-register, paano mag-join, At marami nag-inquire, pero yung tumuloy doon sa workshop is iilan lang talaga. Actually, nagsimula yung mga workshop students namin is 6 lang talaga sila. 6 yung students namin nung first batch. Nagsimula kami nung August 24, 2019. So yung sa 6 na yun, talagang makikita mo na meron din talagang interest yung mga bata, kasi makikita mo na kahit medyo nahihirapan sila sa pagtipa ng ukulele, makikita mo na talagang pinipilit nila na matuto. Nakikita mo yung eagerness tsaka yung willingness sa kanila. At nakakatuwa dahil yung ibang mga bata sa ngayon, ang tingin nila kasi pag instruments parang boring Parang pag nakarinig sila na magpe-play ng instrument, boring. Kaya mas iniisip nila na mag-play na lang ng mga ibang mga kung ano-anong mga laruan. Pero ang point ko kasi, mas nakukuha ng mga ganong laruan yung interest ng bata kaysa sa mag-play ng instrument. So nakakatuwa yung mga first batch ng students namin dahil talagang nakikita mo yung willingness nilang matuto. Kahit talagang hirap na hirap. Ang workshop kasi na binibigay namin sa mga bata is meron yan 6 na sessions. So every Saturday, nagbibigay ako ng 2 hours na workshop para dun sa mga bata. At 6 na sessions yan. 6 na Saturdays yan. At yung pang-7, yun yung ginagawa kong recital day nila. So doon sa 6 na workshops na yan, lumalabas na meron lang 12 hours ng ukulele lesson, ukulele workshop.
Pero doon sa 12 hours na yan, makikita mo na pagdating ng recital day nila, talagang magugulat ka dahil kayang-kaya na nila tumugtog. At para bang hindi ka na nila kailangan kasi marunong silang bumasa ng chords, marunong silang tumiming, marunong na silang mag-strumming. So, lahat na nakuha na agad ng mga bata doon sa maikling oras ng workshop na yan. So, ganun kadaling matuto mag-ukulele. At hindi lang naman para sa mga bata yun. Para din naman sa mga kagaya natin na medyo may edad na. At kahit naman dun sa mga ibang senior citizens, no, pwede nilang paglibangan yung ukulele. Maganda. Maraming magandang benefits yung pag-play ng ukulele. At yun nga, yung 6 na yun, sila din yung aking mga pioneer talaga ng mga students na nakakatulong ko rin sa pagtugtog sa pagturo ng pagtugtog ng ukulele dun sa mga sumunod na batch. At yun, dun ako nagsimulang magturo ng ukulele. Magmula nga sa 6 na students ng first batch, naging 34 agad ito sa pagbukas namin ng second batch. Talaga namang maraming bata ang gustong matuto ng ukulele. At hindi lang yan. Pag open namin ng third batch, ilan na sila? 76! Wow! Ang daming bata nun. So right after nung batch 1, nag-open agad kami nung batch 2. So sinabi kong agad kasi maraming nag-inquire, no? Maraming nag-inquire dahil siguro nakita nila na yung mga bata na, yung 6 students nung batch 1 is nakita nila na tumutugtog na talaga eh. Siguro nakwento din nila yun sa mga kakilala nila, sa mga kapitbahay. Ganon din yung mga parents ng 6 na bata na yun, nakwento siguro nila sa mga kakilala nila. Kaya marami rin nag-inquire. So, dito lang din yun nasa loob ng village namin. At kaya naisip namin mag-open agad ng second batch. At nagulat kami kasi from 6 students nung batch 1, naging 34 agad sila nung batch 2. So, nadoble. So, parang na-triple pa nga yata yung bilang ng mga student. So, ganun kabilis yung pagdami. At natutuwa kami dahil yung mga bata is nagiging interesado na. Nagkakaroon na sila ng interest sa instrumento, sa music, no? At mas lalong nakakatuwa dahil pagkatapos ng batch 2, nag-recital yung batch 2 at nag-open kami ng batch 3 ng workshop. Nagulat kami dahil nung batch 3, nung umpisa namin, meron na kaming 76 students. At ayun, yun lang yung kwento, no, ng aming ginagawang advocacy na pagtuturo ng ukulele sa mga bata. Siguro ang mabibigay kong advice doon sa mga gustong magturo, no, gustong gumawa ng ganitong klaseng advocacy, is kailangan meron ka talagang dedication. Dedication dahil kailangan mo talagang maglaan ng oras at panahon at pagod at sakripisyo. So yung mga bagay na yun, kailangan mong ibigay yun. Kailangan mo talagang ibigay ng todo-todo dahil may mga batang umaasa sa'yo. May mga estudyante kang naghihintay sa'yo. Yung tipong pagka-araw pa lang ng Martes, Miyerkules, Huwebes, nagme-message na sila sa'yo, sinasabi na, "Kuya, may workshop ba, kuya? Meron bang session tayo?" So, doon nakikita mo na hinihintay ka nila eh. So, para bang pag hindi ka pumunta, maraming maapektuhan. So, yung dedication, kailangan talaga nandiyan. At syempre, bukod sa dedication, kailangan meron kang passion. No? Yung passion kasi nandiyan na yan eh. Excuse me. So, yung passion kasi nandiyan na yan dahil hindi naman tayo magpapatuloy tumugtog ng instrumento kung wala tayong passion. No? Ang kailangan lang natin, yung passion na yun, ay maipasa natin din sa mga bata. Para merong magpapatuloy ng ating mga kinahiligan na mga libangan, kagaya ng pagtugtog ng instrumento na yan. No? Siyempre, kailangan din knowledgeable ka dun sa tinuturo mo. Hindi mo naman kailangan maging super galing o super bihasa per se doon sa tinuturo mong instrumento. Kailangan lang alam mo yung basic kasi yun lang din naman yung ituturo mo doon sa mga bata. So, hindi mo kailangan maging magaling para magturo ng instrumento sa mga bata. At ayun nga. So, yun yung tatlong bagay na yun. Dedication, passion, at yung knowledge, kailangan meron ka nun. Talagang pag nagawa mo yan sa mga bata at nakita mo silang natuto, yung balik niyan, no? Yung balik niyan sa'yo is bukod pa sa binayaran ka ng kahit anumang halaga. Kasi makita mo lang na yung mga bata natutong tumugtog. Wow! Grabe yung feeling na yun. Hindi mo talaga ma-explain.
So ayun. So yun ang kwento ng aking pagtuturo ng ukulele, no? Yung pag-open namin ng free basic ukulele workshop. At nagpapasalamat ako syempre dun sa mga tumulong sa akin, no? Para maisakatuparan yung activity na to, itong advocacy na to, doon sa pamunuan ng aming Homeowners Association na nagbigay ng sponsorship ng venue na magagamit namin every weekend dun sa aming workshop. Pinapagamit nila sa amin yung clubhouse ng libre, no? Kasi non-profit yung activity na ginagawa ko, so wala akong funds para mag-rent ng venue, kaya nagpapasalamat ako dun sa aming Homeowners Association sa pagpapagamit sa akin ng libre dun sa clubhouse, no? Sa pamumuno ng aming homeowners president, doon sa mga board of directors, sa chairman ng youth development program, no? Maraming salamat sa inyo lahat. Nabigyan natin ng pagkakataon na yung mga bata mas malinaw yung kanilang kaalaman, no? Yung kanilang interest bumalik doon sa pagtugtog ng music. At doon sa mga magulang din, nagpapasalamat ako dun sa tiwala na binigay nila, no? Sa suporta. Hindi lang suporta sa akin, suporta na rin dun sa kanilang mga anak dahil sinuportahan nila ito dun sa kanilang hilig sa pagtugtog. Dahil kung wala naman yung mga magulang, hindi naman makakapag-proceed yung mga bata na yan dun sa kanilang hilig sa pagtugtog. So maraming salamat sa mga parents, dun sa mga nabanggit ko kanina nag-sponsors, dun sa mga ibang instructors na kasama ko tumutugtog ng ukulele. Maraming salamat sa kanila dahil sa sobrang dami nga nung bata, minsan hindi ko na kinakayang turuan sila nang ako lang mag-isa. So, dun sa mga volunteer instructors ng ukulele na dumadalaw pa sa amin, dumadayo pa rito sa village namin para magturo, maraming salamat sa kanila. Ayun nga, ang kailangan lang talaga natin ngayon is yung maibalik sa mga bata yung interest sa music. Dahil kadalasan sa mga bata ngayon, pag nakakarinig ng instruments, ang dating sa kanila is parang boring. Ayaw namin yan, boring, magagadget na lang kami, maglalaro na lang kami sa labas, manonood na lang ako ng TV. So yun yung kailangan natin ibalik, yun yung goal natin, maibalik sa mga bata, sa mga bagong generations ngayon, yung pagkahilig sa music. So wala na siguro ibang may kwento pa, tingin ko kailangan lang natin suportahan yung mga bata. At yan nga ang kwento kung paano ako nagsimulang magturo ng ukulele. At yung pagtuturo ko ng ukulele, yan yung isa sa aking mga greatest achievement, no? Bilang isang musikero. Kahit hindi professional, at least nakapag-share ako sa mga bata. Maraming bata. At ayun, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin, sa pagtambay, at sa pakikinig ng kwento.